Sa lahat ng kapwa ko OFW saan man panig ng mundo, humihingi po ako ng kunting paumanhin o pasensya sa video na ito. Nung nakaraan kasi, habang kasama ko ang mga kapwa ko OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia, may nag-share po sa akin. Nakatanggap ako ng share mula sa kaibigan ko sa Facebook page ko. At yung na-share niya yun ay may photo at may bahagi ng sulat na hindi ko naman siya kilala ng lubusan, pero naalarma lang ako doon sa kanyang sinabi doon sa account na yon. At saka yung mensahe na yon ay masyadong nakapabagabag sa akin bilang isang OFW, ordinaryong OFW. At yung nakasulat na yon, and I quote, "Tama, dyan na lang kayo sa ibang bansa, mga bobo naman kayo, di kayo kailangan ng bansang Pilipinas dahil wala kayong puwang dito." At yung mas masahol pa sa kanyang sinabi ay, "Masyado kayong paawa, effect at pabayani. Dapat pala binabaril kayo sa luneta para maging bayani kayo ng katangahan." Itong mensahe na to na hindi ko naman kilala kung sinong Poncio Pilato na ito, ay laban sa mga OFW na nagngangalang Rosel Osenatan. Ito lang mensahe ko sa iyo, Miss Rosel Osenatan. Sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo at masyado kang magaling, isa pong pagpugay at pagsaludo sa iyo. Pero kung maliitin mo at paratangan mo ang mga OFW na mga bobo at tanga, sa tingin ko po, mas masahol ka pa sa kabobohan at katangahan. Hindi ka siguro nakikinig ng balita sa radyo man o sa telebisyon, o magbasa man lang ng iba't ibang uri ng dyaryo, o di kaya mag-update ka sa internet kung bakit maraming Pilipino ang kasalukuyan nagtatrabaho sa ibayong dagat. Dahilan siguro ang inyong inaatupag sa iyong kasalukuyan pinaglilingkuran ay ang pangungurakot sa kaban ng bayan, o di kaya ang paghuthot sa mga taong nagpapadala na dumadaan sa inyong ahensya. Tanong ko lang sa iyo, Miss Tan, alam mo ba kung bakit maraming foreign employers ang gusto sa mga Pilipino na magtrabaho sa kanilang kumpanya? Dahil sa angking talino, sipag at galing ng mga OFW sa iba't ibang larangan ng paghahanap buhay. Unahin na natin dito ang mga doctors, nurses, caregiver. Bakit ang mga profesyon na ito ay in demand sa European countries? Dahil ang profesyon na ito ay may taglay na talino at galing. Sa larangan naman ng technological and electronics, Filipino skilled workers na nagtatrabaho sa Japan, sa Korea, sa China. Bakit Pilipino lagi ang hinahanap ng mga kumpanyang ito? Dahil sa angkin nilang sipag at determinasyon. Ang mga construction workers na OFW, professional architect, engineers, including household services workers sa bahagi ng Middle East, bakit Pilipino ang nauuna sa magkatrabaho? Dahil sa kanilang pagmamalasakit at dedikasyon sa pagtatrabaho. Bakit may mga professional teachers sa iba't ibang bahagi ng Asia? Dahil sa kanilang galing sa komunikasyon at pagtuturo. Ngayon, minamaliit mo, pinaparatangan mo ang mga OFW na mga bobo at tanga? Sa tingin ko, Miss Tan, mas masahol ka pa sa kabobohan at katangahan na angkin ng pagkatao mo. Kung ikaw man ngayon ay isang kawani ng Bureau of Custom at kasalukuyan naglilingkod sa pamahalaan, mahiya-hiya ka po, Miss Tan, sa balat mo. Dahil ang iyong ipinapakain sa pamilya mo
at ang mga binibili mong luho sa buhay mo ay galing sa pinapasahod sa iyo ng gobyerno, ay bahagi ng mga remittances na pinapadala ng mga OFW na nagiging buwis. At kung magsalita ka na hindi kami kailangan ng bansa dahil wala kaming puwang, sa tingin mo kaya uunlad ang ekonomiya ng bansa sa tulong ng mga remittances ng mga OFW? Ang katangahan at kabobohan mo ay dikit sa buto at balat mo. Kaya huwag mong mamaliitin ang mga OFW dahil mas matatalino pa ito kaysa sa iyo, dahil kaya nilang makipagsapalaran at isakripisyo ang kanilang buhay sa ngalan ng pagmamahal sa pamilya at sa bayan. Kaya Miss Rosel Tan, subukan mo rin makipagsapalaran sa ibang bansa upang mabuo ang iyong pagkatao.